Ilang minuto na lang at isasara ko na ang aking hirap na panaderya para sa gabi nang dumating ang isang matandang lalaki na nagmamadali at nagmakaawa na maghurno ako ng last-minute na cake para sa ika-unti na kaarawan ng kanyang asawa. Nakalimutan niya ito ng tuluyan. Nagtrabaho ako buong gabi, ibinuhos ang aking puso sa paggawa nito. Wala akong kaalam-alam na ang kanyang apo ay ang pinakamatakot na food critic sa lungsod. At ang aking maliit na kilos ng kabutihan ay malapit ng maging pinakamahalagang review sa buong karera ko. Ito ay kwento tungkol sa isang cake na nagligtas ng pangarap. Bago natin iinit ang oven, gusto kong malaman kung saang lungsod ka nanonood ngayon at siguraduhin mong mag-subscribe para sa aming araw-araw na kwento. Sige, pumunta na tayo sa panaderyang iyon. May partikular na uri ng sakit sa puso na dulot ng panonood sa dahan-dahang pagkamatay ng sariling pangarap ng tahimik at walang ingay. Sa loob ng 2 taon, ang aking panaderya, ang pinakamatamis, ay naging buong mundo ko. Ibinuhos ko ang aking buong ipon at utang sa bangko na ngayon ay lubhang huli na ako sa pagbabayad dito. Maganda itong maliit na tindahan. Parang hiyas na panaderya na puno ng mainit at nakakaaliw na amoy ng mga recipe ng aking sariling lola para sa kanila, mantikilya at dahan-dahang nagiging karamelo na asukal. Sa lahat ng paraan, ito ang panaderya ng aking pangarap at ito ay kumpletong kabiguan. 9:00 ng gabi sa Biyernes. Ako lang mag-isa, gaya ng lagi sa oras ng pagsasara. Nakaupo ako sa likod ng mahaba, maganda, at walang laman na salamin na display case at tinitingnan ko ang mga numero sa aking tablet. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Sila ay malamig, matigas at lubhang hindi mapagpatawad na patunay ng aking sariling kabiguan. 2 buwan na akong huli sa upa. Ang huling abiso mula sa bangko ay nakaupo sa aking maliit at magulo na mesa sa likod. Tapos na ang pangarap. Alam ko nang may katiyakan na parang malamig na bato sa sikmura ko na may 1 o 2 linggo na lang bago ko kailangang ikandado ang pintong ito sa huling pagkakataon. Nasa gitna ako ng pagpupunas sa counter, isang pamilyar at lubhang nakaka-depress na ritual sa pagtatapos ng araw, nang tumunog ang maliit at masayang kampanilya sa itaas ng pintuan. Tumingin ako, may bahagyang ningning ng matagal nang nawawalang pag-asa sa aking puso. Pero hindi customer iyon, hindi tunay na isa. Isang matandang lalaki iyon, at hindi siya narito para bumili ng croissant. Narito siya sa purong, walang halong at lubhang desperadong gulat. Mga huling bahagi ng 70s na siya, nakaayos ng maayos sa lumang pero napakagandang tweed coat. At ang kanyang mukha ay maskara ng purong puti at kaluluwa na naghihirap na takot. Tumingin siya sa walang laman na display case at pagkatapos sa akin, ang kanyang mga mata, isang mabait at napaka-gentle na kulay asul, malapad sa frantic at nagmamakaawang enerhiya. "Pakiusap," sabi niya. Ang kanyang boses ay ragged at hinihingal na bulong habang nagmamadali sa counter. "Pakiusap, binibini. Sabihin mo sa akin na hindi pa kayo sarado. Nagawa ko ang isang kakilakilabot, isang sakuna, isang buhay na nagwawasak na pagkakamali. At ikaw," sabi niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin na parang ako ang huling nag-iisang pag-asa sa kanyang buong gumuho na mundo. "Ikaw ang aking huli at tanging pag-asa." Tiningnan ko ang matandang lalaki na biglang sumalakay sa aking pintuan. Ang kanyang gulat ay isang bagay na madarama, isang frantic at chaotic na enerhiya na laban sa tahimik at resignadong lungkot ng aking sariling puso. "Hoy, hoy, dahan-dahan po, mang," sabi ko, ang aking boses ay kalmado at malambot na bagay na hindi ko nararamdaman. "Sabihin mo sa akin kung ano ang problema." At lumabas ang kwento mula sa kanya, isang magulo, desperado at lubhang nakakaantig na pag-amin. Ang kanyang pangalan ay Lolo Claro at bukas, paliwanag niya, ang boses ay hinihingal na bulong, ay ang ikaukunta kaarawan ng kanyang asawang si Lola Elena. At siya, ang kanyang asawa sa loob ng 55 taon, sa isang sandali ng kung ano lamang niya maaring tawaging kumpletong pagkakamali ng kanyang isip, ay tuluyang nakalimutan ito. Siya ay labis na abala sa kamakailang sakit ng kanyang asawa, isang mahaba at nakababahala na pag-atake ng pulmonya, kaya nawala sa kanyang isip ang petsa. Nagising siya ngayong umaga, napagtanto ang kanyang kakilakilabot na pagkakamali,
at ginugol ang buong araw sa frantic at walang bunga na paghahanap ng tamang cake. Pero bawat panaderya sa bayan ay sarado na o lubos na nakabook. Karapat-dapat siya sa parada, binibini, sabi niya. Ang kanyang mabait na asul na mata ay ngayon ay kumikinang sa pelikula ng hindi na mailabas na desperadong luha. Isang maldita parada at wala man lang akong cupcake na maibibigay sa kanya. Gigising siya bukas sa umaga ng kanyang ika-80 kaarawan at iisipin niyang nakalimutan ko siya at hindi ko kaya. Sabi niya, ang boses ay lumalabag na, nakayanin ng aking puso. Tiningnan ko siya, itong mabait, mapagmahal at lubhang tapat na matandang lalaki na malinaw na lubos na nagmamahal sa kanyang asawa. At naisip ko ang aking sariling pangarap para sa panaderyang ito. Sinimulan ko ito hindi para yumaman, kundi para gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa mga tao, para maging bahagi ng kanilang maliit, maganda at mahalagang selebrasyon. At nabigo ako. Ang praktikal at lubhang pagod na bahagi ng aking utak ay sumisigaw na sabihin ang hindi. Pagod ako, broke ako, wala na akong ingredients. Malapit na akong mawalan ng mismong tindahan kung saan siya nakatayo. Hindi ito ang aking problema. Pero pagkatapos ay tiningnan niya ako at ang kanyang tingin ay puno ng purong at simpleng at lubhang makataong pakiusap. At ang panadero sa akin, ang babaeng natutong maghurno sa tuhod ng kanyang lola, ang babaeng naniniwala sa simpleng mahiwagang kapangyarihan ng isang birthday cake, ay tumanggi na hayaang manalo ang pagod at sinikal na negosyante. Anong klaseng cake? Tanong ko. Ang aking boses ay tahimik at lubhang resignadong buntong hininga. Ano ang paborito niya? Ang kanyang buong mukha ay sumikat sa brilyante at maganda at buhay na pag-asa. Oh, sabi niya, ang boses ay ngayon masaya at excited na bagay. Mahilig siya sa klasiko, 3-layer na red velvet cake na may tunay na old-fashioned cream cheese frosting. At idinagdag niya, ang mga mata ay kumikinang. Kung hindi naman masyadong abala, napaka-partikular niya sa isang perpektong sugar spun rose sa ibabaw. Halos matawa ako. 3-layer na red velvet na may cream cheese frosting at kamay na ginawang sugar rose. Hindi ito simpleng cake. Ito ay 8 oras, lubhang teknikal at napakamahal na obra maestra. Tumango lamang ako. Sige, Lolo Claro, sabi ko. Ang aking sariling boses ay tahimik at lubhang hangal na tunog. Kaya ko iyan. Sobrang pasasalamat niya na halos nanginginig siya. Sinubukan niyang bayaran ako, hinugot ang makapal na tumpok ng pera mula sa kanyang pitaka, pero itinaas ko lang ang kamay. Bayaran mo ako bukas ng umaga, sabi ko. Kapag kinuha mo, 10:00 ng umaga, handa na ito. Pinanood ko siyang lumabas sa aking tindahan, may bagong masaya at lubhang may pag-asang talampakan sa kanyang hakbang. At pagkatapos ay mag-isa na naman ako sa tahimik, madilim, at ngayon ay napakahuliling panaderya. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 9:30 na ng gabi. Nahaharap ako sa buong gabi at ganap na walang pakinabang na gawain para sa isang cake lang, para sa isang ganap na estranghero. Ito ay sa anumang makatwirang sukatan ng negosyo ang pinakamangmang at pinaka hindi maipagtatanggol na desisyon sa aking buong maikling karera. Pero habang naglalakad ako pabalik sa kusina, habang itinatali ko ang aking apron na puno ng harina, habang hinuhugot ko ang lumang at mahal na recipe book ng aking lola, at habang binubuksan ko ang malaking industrial mixer, ang pamilyar at nakakaaliw na tunog nito ay malugod na salubong sa tahimik na tindahan. Naramdaman ko ang ningning ng isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Hindi ito ang pakiramdam ng isang negosyante o ng isang nabigo o ng isang babaeng malapit ng mawalan ng pangarap. Ito ang pakiramdam ng isang tunay na panadero. At sa ngayon, sapat na iyon. Ginugol ko ang gabing iyon sa tahimik na puno ng harina at kakaibang magandang estado ng grasya. Ang lungsod sa labas ng maliit na bintana ng aking panaderya ay madilim, natutulog at malayong bagay. Pero sa aking kusina, sa ilalim ng mainit na humahagulgol na ilaw ng fluorescent, isang maliit at lubhang mahalagang mundo ang nabubuhay. Hindi na ako negosyante lamang, isang babaeng hinahabol ng malamig na numero ng nabibigong negosyo. Ako ay panadero, craftsman,
artista, at gumagawa ako ng obra maestra. Hindi ko ginamit ang mas murang bulk ingredients na pinilit kong gamitin sa nakalipas na mga buwan para makatipid. Pumunta ako sa likod ng pantry ko sa maliit na nakatagong stash ng aking special occasion supplies, ang mga iyon na iniimpok ko para sa araw na nagsisimula na akong matakot na hindi na darating. Ginamit ko ang imported na Belgian chocolate, ang vanilla beans na iniimpok ko na parang kayamanan ng dragon, ang fresh organic cream cheese. Matatalo ako ng pera sa cake na ito, malaking halaga. Pero sa aking sorpresa, hindi ko naalala na hindi ko naalala. Hindi ito tungkol sa tubo. Ito ay tungkol sa dangal, pagdangal sa aking sariling craft, at pagdangal sa 55 taon na kwento ng pag-ibig na binigyan ako ng maliit at magandang pagkakataon. Habang nagtatrabaho ako sa mahabang tahimik na oras ng gabi, ang aking pagod ay parang natunaw, pinalitan ng bagong at matagal nang nakalimutang kagalakan. Naalala ko ang aking lola, ang babaeng nagturo sa akin kung paano maghurno. Ang kanyang mabait na kamay na puno ng harina na gumagabay sa akin. Naalala ko ang itsura ng mukha ng aking nanay nang ipresenta ko sa kanya ang kanyang ika-miwanta kaarawan na cake. Naalala ko na ang paghurno para sa akin ay hindi kailanman tungkol sa negosyo. Lagi itong tungkol sa pag-ibig, pagsapit ng sikat ng araw, tapos na ang cake. Ito ay kamanghamanghang 3 layer na deep red velvet na monumento sa isang buhay na mahusay na ginawa. Ang cream cheese frosting ay makinis, perpekto at pristine na puti. At sa ibabaw mismo, isang bagay na purong kristal at magandang marupok ay isang perpektong kamay na ginawang sugar rose. Ang mga petals nito ay napakapayat na halos transparent. Isang perpektong dewdrop ng sponge sugar na nakakabit sa tangkay nito. Ito ay walang dudang ang pinakamaganda kong nilikha. Inilagay ko ito sa malaking eleganteng kahon, isang kahon na iniimpok ko para sa isang kasal na nakansela, at umupo ako sa isa sa aking walang laman na cafe chair para maghintay, isang kakaiba at lubhang mapayapang pakiramdam ng layunin ang nanirahan sa akin. Nawala ko na ang aking negosyo. Nabigo ako sa aking pangarap, pero sa huling gabing ito, ako ay naging tunay na panadero muli, at sapat na iyon. Sa eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang masayang lumang kampanilya sa itaas ng aking pintuan. Pumasok si Lolo Claro. Mukha siyang pagod at kinakabahan at lubhang may pag-asa. At pagkatapos ay nakita niya ang kahon sa counter. Binuksan ko ito para sa kanya. Tinitigan lamang niya ang cake at ang kanyang mabait na asul na mata ay napuno ng bagong at magandang alon ng luha. Walang salitang sinabi, umabot lamang siya sa counter at hinawakan ang aking kamay na puno ng harina. "Salamat anak," bulong niya. Ang boses ay hilaw at lubhang pasasalamat na bagay. Hindi mo lang nailigtas ang buhay ng isang makakalimutin na matandang lalaki. Pinangangalagaan mo ang buhay ng kanyang asawa at iyon ay regalo na hindi ko maibabalik. Pinanood ko siyang lumabas sa aking tindahan. Bit-bit ang cake na parang pinakamahalaga at pinakamarupok na bagay sa buong mundo. At habang tumunog ang kampanilya sa kanyang pag-alis, naramdaman ko ang kakaiba at huling pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Tapos na ang trabaho ko rito, naisip ko, sa wakas at tunay na tapos na. Wala akong kaalam-alam na ilang block ang layo sa isang malaki at masiglang ika-80 kaarawan na party. Ang aking cake ay malapit ng maging bituin ng isang palabas na hindi ako inimbita. At wala akong kaalam-alam na isa sa mga bisita sa party na yon, isang batang babae na matalino at matalim na mukha at mas matalim na panulat, ay malapit ng maging anghel, investor, at hindi inaasahang at lubhang milagrosong marketing director na desperado at walang pag-asa kong hinintay ng aking maliit na nabibigong panaderya. Dumating si Juliana, ang apo, sa ika-9 na kaarawan ng kanyang lola na may mabigat na puso. Mahal na mahal niya ang kanyang mga lolo at lola nang may tapang na siyang tanging malambot na bagay sa kanyang otherwise na armored na buhay. Bilang pinakamaimpluwensyang at kadalasang pinakamatakot na food critic sa lungsod, ang kanyang buhay ay mundo ng cynicism, ng mga pretentious na restaurant at marupok na ego ng chef. At ngayon ay galit siya sa kanyang lolo na si Lolo Claro. Ang party,
na dapat ay maligaya na selebrasyon ng mahusay na ginawang buhay, ay tense at bahagyang malungkot na okasyon. Nakalimutan ng kanyang lolo ang ika-18 kaarawan ng kanyang asawa. Walang cake. Ang kanyang lola, isang babaeng puno ng biyaya, ay nagpapanggap na hindi naapektuhan. Pero kilala siya ni Juliana. Nakita niya ang maliit na nanginginig na pagkadismaya sa sulok ng mga mata nito. Sa gitna ng tahimik na suburban na trahedya na ito, bumalik ang kanyang lolo na nawala ng isang oras kanina. Bumalik siya sa likod na pinto, mukha niya ay namumula sa malamig na hangin, ang mga mata ay kumikinang sa halos manik na ginhawa. At sa kanyang mga bisig, bitbit niya ang malaking eleganteng puting kahon mula sa panaderya na hindi pa nakikita ni Juliana. "Nakuha ko na," anunsyo niya sa buong kwarto, ang boses ay triumphant na boom. "Nakuha ko na." Tiningnan lang siya ng kanyang asawa, halo ng pag-ibig at pagkainis sa mukha. Inilagay niya ang kahon sa hapagkainan at binuksan ito, at ang buong kwarto ay tumahimik. Si Juliana, isang babaeng nakalasap ng mga likha ng pinakasikat na chef sa mundo, ay tinitigan lamang. Ang cake ay obra maestra. Hindi ito modernong minimalist na likha. Ito ay mula sa lumang mundo, isang masterpiece ng kasanayang akala niya ay wala na. 3 perpektong layer ng deep red velvet, cream cheese frosting na inilagay ng may kamay na parang porselana. At sa ibabaw mismo, isang kamay na ginawang sugar rose. Ang mga petals nito ay napakadelikado na parang madudurog sa isang hininga. At pagkatapos ay sinabi ng kanyang lolo na may luha ng pasasalamat na tumutulo sa kanyang mukha, ang kwento. Ang kwento ng isang batang babaeng panadero, ng isang nabibigong tindahan, at ng buong gabi na kilos ng kabutihan na nagligtas sa isang hangal na matandang lalaki mula sa pagsira ng puso ng kanyang asawa. Nang hiwain nila ang cake, kumuha si Juliana ng tinidor na may trained na skepticism ng isang propesyonal. Maganda ito, oo, pero ang lasa lang ang tunay. Kumuha siya ng subo at ang cynical, world-weary at propesyonal na mundo ni Juliana ay biglang tumigil. Ang cake ay hindi lamang mabuti. Ito ay revelation. Ang texture ay magaan, moist at perpekto. Ang frosting ay sublime na balanse ng matamis at maasim. Hindi lamang ito cake, ito ay kwento. Lasang recipe book ng lola, tunay na ingredients, oras, pasensya. Lasang isang bagay na halos nawawala na sa kanyang mundo. Lasang pag-ibig. Tiningnan niya ang kanyang lolo sa purong, ginhawa na kagalakan sa mukha nito. Tiningnan niya ang kanyang lola na kumukuha ng sariling subo at nakita niya ang tunay at radiant na ngiti na kumalat sa mukha nito sa unang pagkakataon sa araw na iyon. At si Juliana, ang matakot na critic, ang babaeng makakasira o makakagawa ng restaurant sa isang talata, ay naramdaman ang isang bagong bagay, isang pakiramdam ng layunin. Kinuha niya ang kanyang phone. Tiningnan ang pangalan ng maliit na hindi kilalang panaderya sa gilid ng kahon. Ang pinakamatamis. Bilang pinakamatapat na food critic sa lungsod, alam niya kung ano ang kailangang gawin. Hindi ito kwento tungkol sa kiki lamang. Ito ang kwento ng taon, at sasabihin niya ito. Ginugol ko ang hapon sa paglilinis ng kusina nang may meticulous at halos reverent na pag-aalaga. Inihahanda ito hindi para sa susunod na araw na paghurno, kundi para sa malamig at impersonal na inspeksyon ng kinatawan ng bangko na darating upang likidahin ito sa susunod na linggo. Nang gabing iyon, umuwi ako at natulog ng malalim at walang panaginip at sa unang pagkakataon sa isang taon ay ganap na walang problema. Tapos na ang laban. Nabigo ako at sa kakaiba at pagod na paraan ay mapayapa na ako rito. Kinabukasan, nagising ako ng huli at ang unang napansin ko ay ang katahimikan. Ang aking phone na karaniwang pinagmumula ng tahimik ngunit patuloy na pagkabalisa, mga abiso mula sa bangko, email mula sa mga nag-aalala na supplier ay ganap na tahimik at kakaiba. At pagkatapos, sa eksaktong 9:09 ng umaga, nagsimulang umugong. Hindi minsan, kundi dosenang beses. Isang frantic, insistent at ganap na hindi pamilyar na serye ng notifications. Inis, kinuha ko ito, akala ko glitch. Hindi glitch. Ito ay baha.
Ang dormant na social media page ng aking maliit na panaderya na karaniwang nakakakuha ng 2 o 3 likes sa isang linggo ay sumasabog. Dosenang at pagkatapos ay daan-daang bagong followers, mentions, tags. Naguguluhan, binuksan ko ang link na ipinadala ng kaibigan ko ng frantic. Ito ay link sa pinakasikat at pinakamaimpluwensyang food blog sa lungsod. Isang blog na pinapatakbo ng kilalang matalim at brutal na matapat na kritik na kilala lamang sa unang pangalan, Juliana. Ang kanyang mga review ay alamat, isang witty na talata mula sa kanya ay makakagawa o makakasira ng pinakamahal na restaurant sa lungsod. At ang lead story sa kanyang blog ngayong umaga, ang kwento na binabasa na ng buong food-obsessed na mundo ng aking lungsod ay hindi tungkol sa trendy na bagong downtown na lugar. Ito ay tungkol sa maliit at nabibigong neighborhood bakery. Ito ay tungkol sa akin. Ang title ng artikulo ay simple. Sa isang makakalimuting lolo at ang pinakamahusay na red velvet cake sa Pilipinas. Binasa ko ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay wild at frantic na drum sa dibdib ko. Ito ay obra maestra. Sinabi niya ang buong maganda at makataong kwento. Isinulat niya ang tahimik na halos sakuna na kaarawan ng kanyang pamilya. Isinulat niya ang frantic na last-minute na paghahanap ng kanyang lolo. At isinulat niya ang tungkol sa hindi kilalang bayaning panadero na sa gitna ng gabi ay nagligtas sa araw. At pagkatapos ay isinulat niya ang tungkol sa cake. Hindi lamang inilarawan niya ito. Sumulat siya ng love letter dito. Isinulat niya ang impossibly light pero flavorful na crumb. Isinulat niya ang perpektong architectural balance ng cream cheese frosting. Isinulat niya ang isang perpektong at nakaka-heartbreak na magandang sugar spun rose sa ibabaw. At tinapos niya sa isang solong at buhay na nagbabago na talata. Nakakain ako sa pinakamagagandang restaurant sa mundo, isinulat niya. Nakalasap ako ng desserts na nilikha ng Michelin-starred na Diyos. Pero ang cake na kinain ko, kagabi isang cake na hindi niluto para sa tubo. Hindi para sa kaluwalhatian, kundi bilang simpleng at malalim na kilos ng kabutihang pantao, ito ay walang dudang ang pinakamahusay na cake na natikman ko sa buong buhay ko. Ang pinakamatamis ay hindi lamang panaderya. Ito ay kayamanan at tayo bilang lungsod ay mga hangal kung hahayaan nating mamatay ito. Tinapos ko ang artikulo. Ang mga luha na hindi ko pinayagang tumulo sa mga buwan ay tumutulo na ngayon sa aking mukha. At pagkatapos ay ang phone sa counter ng aking panaderya, isang phone na tahimik sa loob ng linggo, ay nagsimulang tumunog at hindi tumigil sa buong araw. Kinabukasan, Lunes, nang dumating ako sa aking maliit at dapat na doomed na panaderya, may pila, hindi maliit na pila, isang pila na umaabot pababa ng kalye at lumiliko sa sulok. Lahat sila ay naroon, ang kanilang mga mukha ay puno ng maliwanag, may pag-asa at gutom na pagkamausisa. Ginugol ko ang buong araw na iyon sa estado ng masayang, chaotic na hindi makapaniwala. Naubos ko ang lahat ng mayroon ako sa 10:00 ng umaga. Kumuha ako ng higit pang order para sa red velvet cake ng aking lola kaysa sa buong nakaraang taon. Tumawa ako at umiyak at naghurno. Huli na sa hapon, habang frantic na sinusubukan kong linisin ang maganda at maluwalhating gulo ng aking sold-out na tindahan na tumunog muli ang kampanilya sa pintuan. Tuminingin ako, pagod, pero masaya na. Sorry po, sold out na po tayo sa aking labi, pero hindi customer iyon. Siya iyon, si Juliana, ang sikat at ngayon ay legendary na food critic. Hindi siya naroon bilang critic. Isa lamang siyang batang babae na may mabait, matalino at amused ng ngiti sa mukha. Tiningnan niya ang aking apron na puno ng harina at ang chaotic pero ngayon ay buhay na estado ng aking maganda, kamangha-mangha, at ngayon ay milagrosong nailigtas na maliit na panaderya. Well, sabi niya, ang boses ay mainit at friendly na bagay. Mukhang magiging abala ka ng matagal. Pagkatapos ay itinuro niya ang walang laman na display case. Naniniwala ako, sabi niya, ang ngiti ay lumalawak. Nakakailanganin mo ng tulong. Tumawa ako ng malakas, isang tunog ng purong hindi makapaniwalang kagalakan. Tulong, sabi ko,
Itinuro ang ganap na walang laman na display case at ang mahabang listahan ng bagong order sa chalkboard sa likod ko. Sa tingin ko, kakailanganin ko ng higit pa sa tulong. Sa tingin ko, kakailanganin ko ng milagro. Ngumiti lamang siya. Hindi ako naniniwala sa milagro, Rosa, sabi niya. Ang kanyang boses ay tahimik at napaka-business-like na instrumento. Naniniwala ako sa magandang investment. At ikaw, sabi niya, ang tingin ay naglalakbay sa aking maliit, mapagkumbaba, at ngayon ay buhay na maliit na tindahan. Ang pinakamagandang investment na nakita ko sa lungsod na ito sa matagal na panahon. Ang kanyang offer ng tulong ay hindi para maghugas ng pinggan. Ito ay business proposition. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang naghahanap ng project na i-investan, hindi lamang sa pera, kundi sa kanyang sariling formidable na business acumen. Gusto niyang maging silent partner ko. Siya ang bahala sa business side. Marketing, expansion, numero, ang mga bagay na napakasama ko. At ako, sabi niya, ay maiiwan sa iisang bagay na ipinanganak ako para gawin. Maghurno. Sa isang solong at hindi maaaring pag-usapan na kondisyon na ang puso ng panaderya, ang kaluluwa nito, ang mga recipe ng aking lola, ang aking commitment sa quality, ang aking good neighbor policy ng kabutihan ay hindi kailanman magbabago. Ito ay deal na tinanggap ko ng walang pag-aalinlangan. Ang mga buwan na sumunod ay whirlwind ng mahirap at masaya, satisfying na trabaho. Sa gabay ni Juliana at sa kailangang-kailangan na infusion ng capital, hindi lamang namin nailigtas ang panaderya, binago namin ito. Inayos namin ang maliit at masikip na kusina. Nag-hire kami ng maliit at talented na staff. Ang pinakamatamis ay hindi na struggling one-woman show. Ito ay thriving, maganda at minamahal na institusyon ng lungsod. At si Juliana, ang matakot na food critic, at ako, ang tahimik at mapagkumbabang panadero, ay naging pinakahindi inaasahan at pinakakamanghamanghang magkaibigan. Kami ay dalawang babae mula sa dalawang ganap na ibang mundo, pinagbuklod ng shared at passionate na pag-ibig sa magandang pagkain, at ng kakaiba at maganda, serendipitous na kwento ng isang makakalimuting matandang lalaki at isang last-minute na birthday cake. Ang kwento ay nagtatapos, gaya ng simula, sa isang cake. Isang taon pagkatapos sa maliwanag at magandang Sabado ng hapon. Sarado ang aking panaderya sa publiko ngayon, para sa private party. Ang party ay para kay Lola Elena sa kanyang ika-21 kaarawan. Ang kwarto ay puno ng mainit, masaya at chaotic na tunog ng kanilang buong at napakalaking pamilya. Naroon si Lolo Claro, ang mukha ay larawan ng purong kagalakan. Ang kanyang asawa ay katabi niya. Ang mukha ay maganda at radiant ng ngiti. At pagkatapos ay dinala ko ang cake. Ito ay kamanghamanghang 3-layer na red velvet masterpiece. Perpektong echo ng isa na ginawa ko isang taon na ang nakalipas. Pero hindi ako ang nagdadala nito mag-isa. Katabi ko, tumutulong, ay ang aking partner, kaibigan, kapatid na si Juliana. Inilagay namin ang cake sa mesa at ang buong kwarto ay sumabog sa chorus ng happy birthday. Tumingin ako sa paligid ng aking maganda at thriving at ngayon ay buhay na panaderya. Tiningnan ko ang masasayang mukha ng aking bagong at lubhang minamahal na found family. At naisip ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakalipas, ang malungkot at talunan na babaeng ilang minuto na lang ay ikakandado ang pinto ng kanyang sariling nabigong pangarap sa huling pagkakataon. Akala ko sa mahaba at desperado at hangal na gabing iyon ay naghurno lamang ako ng cake. Isang huling at maganda ngunit walang saysay na kilos ng kabutihan. Wala akong kaalam-alam na hindi lamang ako naghurno ng cake. Naghurno ako ng bagong buhay, bagong hinaharap, aking sarili. Isang ganap na maganda at nakakaantig na kwento kung paano ang isang solong selfless na kilos ay maaaring maging ang tanging sangkap na nagbabago ng lahat. Ano ang tingin mo sa kamanghamanghang review ni Juliana at sa kanyang desisyon na maging partner ng panaderya? Ipaalam mo sa comments sa ibaba. Kung naantig ka sa kamanghamanghang feel-good na kwentong ito, ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at siguraduhin mong mag-subscribe para sa higit pang uplifting at makapangyarihang kwento.
Huwag kalimutang i-click ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang upload.